Ipinakita sa simula ang isang lalaking naglalagay ng tila dugo sa pinto at bintana upang hindi makapasok ang mga alagad ng demonyo sa isang hotel. Saan nga ba nagmula ang dugong ito at ano ang dahilan kung bakit pilit itong kinukuha ng pinakamalakas na demonyo sa isang lalaki? At sa kasalukuyan ay ipinakita si Frank na hinahabol ng isang napakalakas na demonyo na nagkatawang tao, at nang maubusan ng gasolina si Frank ay pinagbabaril niya ang kotse ng demonyo kaya't binangga siya nito ngunit nagawa naman niyang makatakas, at makikitang biglang umilo ang mga tila star na nasa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sinubukan niyang nakawin ang isang kotse ngunit nahuli siya ng isang bata kaya't naglabasan ang may-ari at mga tao sa cafe. Nakita siya ng lasenggerong si Willie at isinama siya nito sa isang hotel na dating simbahan sa bayang iyon. Samantala ay biglang lumabas ang demonyong collector mula sa nasusunog na sasakyan at sinabi nito sa mga pulis na hinahabol niya ang isang lalaking nagnakaw ng kanyang koleksyon na artifact. Sinabi din nito na napakadelikadong magnanakaw ni Frank. At sa hotel ay umupo ng kwarto si Frank at nakilala niya doon ang may-ari na si Irene, si Cordelia, si Wally at ang ex-convict na si Jerry Lynn. Pagkatapos ay dumating ang isang cook na si Roach at sinabi nito sa kanila ang tungkol sa isang magnanakaw na pinagtangkaang nakawin ang kotse ng kanyang empleyado, at makikitang napatayo si Frank dahil inakala niya na ang demonyong collector ang dumating. Samantala ay hindi alam nila Irene na si Frank pala ang magnanakaw na iyon kaya't inireport ito ni Irene sa mga pulis. At ilang sandali ay dumating na ang demonyong collector kasama ang mga pulis. Agad na tinutukan ni Frank ng kutsilyo sa leeg si Jerilyn upang ibaba ng mga pulis ang kanilang mga baril, ngunit pinakawalan din ni Frank si Jerilyn kaya't nahuli din siya at ipinusas ng mga pulis. Dahil inilabas ni Willie ay nakita ng mga pulis na dala niya ang isang mahalagang artifact na pinalabas ng demonyo na ninakaw sa kanya ni Frank, ngunit biglang may tumawag sa isang pulis at nalaman nito na ninakaw pala ang dalawang kotseng sumabog kanina, kaya't hinuli ng mga pulis si Frank at ang demonyong collector upang dalhin sa police station. Pagkatapos ay biglang sinuntok ng demonyong collector ang isang pulis kaya't nabutas ang mukha nito ng kanyang kamao, at nang tanggalin ng demonyo ang kanyang kamay ay naputol ang ulo ng pulis. Samantala ay agad na kinuha ni Frank ang susi ng poses sa pulis upang makawala siya habang nagkakagulo ang lahat, at nang sakalin siya ng demonyo upang patayin ay agad niyang idinikit sa mukha nito ang artifact kaya't nasunog ang mukha ng demonyo at agad na tumakas ito sa bintana, at sa labas ay galit na galit ang demonyo dahil hindi niya nakuha ang artifact. Kaya't nagsaboy siya ng kanyang green na dugo sa buhangin at pagkatapos ay naglabasan ang mga alagad nitong mga demonyong nilalang, at nang mawalan ng kuryente ay nagsipasukan na ang mga ito upang patayin silang lahat ngunit pinagbabaril sila sa mata ni Frank, kaya't namatay ang ilan sa mga ito. Pagkatapos ay nagpatulo sa pinto ng dugo si Frank na mula sa hawak niyang artifact at makikitang gumawa ng isang pulang harang ito upang hindi makapasok ang mga demonyo. Tatakas sana sa kabilang pinto sila Jerilyn ngunit inatake sila ng isang demonyo doon. Agad na hinagisan ni Frank ng kutsilyo sa mata ang demonyo at pinatakan din niya ng dugo ang pinto kaya't nasunog ang demonyo. Naglagay din ng dugo si Frank sa mga bintana upang maprotektahan ang buong hotel at hindi sila mapasok ng mga demonyo. Pagkatapos ay sinabi ni Frank sa lahat na kailangan nilang maghintay hanggang sumikat ang araw, at habang naglalagay ng dugo sa mga bintana at pinto ay biglang naalala ni Frank na tinamaan ng kidlat ang artifact na hawak ng lalaki habang ibinibigay nito sa isang demonyo, at dahil hindi makapasok sa loob ng hotel ay ginamit ng demonyong collector ang kanyang psychic power upang tuksuhin at masaniban niya si Cordelia. At nang maging isang demonyo si Cordelia ay pinatay nito si Wally at pagkatapos ay inatake nito si Frank, at nang ididikit na ni Irene ang artifact sa mukha ni Cordelia ay pinutol nito ang kanyang isang kamay, kaya't nang makakuha ng pagkakataon ay binaril siya sa mga mata ni Frank, at upang hindi maubusan ng dugo ay tinalian nila ang braso ni Irene. Sinubukan nilang tumakas sa pamamagitan ng dating tunnel sa ilalim ng hotel, at muling naalala na naman ni Frank ang pagpako sa kamay ni Hesukristo sa cross, at nang kukuhanin ng demonyo ang artifact sa isang lalaki ay nasunog ang kamay nito nang matuluan ng dugo ni Jesus, at isinahod ng lalaki ang artifact sa dugong tumutulo ni Jesus at nang kuhanin ito ay nasunog ang demonyo. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa pagtakas sa tunnel kung saan ay nakita ni Jerilyn ang isang batang lalaki na nagtatago na ang pangalan ay Danny, ngunit nagsilabasan naman at inatake sila ng ilang mga sinanib ang mga taong bayan, at nang barilin ni Roche ang isang sinaniban ay nasira ang harang na ginawa ng dugo, kaya't nang dahil dito ay napilitan na silang bumalik ulit sa dating simbahan. Humingi ng paliwanag sila Irene kaya't sinabi ni Frank ang history ng artifact na susi. Sinabi niya na kasunod ng paglikha ng Diyos sa mundo ay gumamit ang mga demonyo ng 7 susi upang mahawakan nila ang kapangyarihan ng buong sanlibutan. At nang malaman ay lumikha ang Diyos ng liwanag kaya't kumalat ang mga demonyo at mga susi sa buong kalawakan.
At ang artifact na hawak ni Frank ay ang huling susi na kailangan ng mga demonyo upang mabawi nila ang kapangyarihan, at upang maprotektahan ito ay pinapunong ito ng Diyos kay Sirek ng dugo ni Hesukristo, at mula noon ay ipinapasa na ito ng mga tagapangalaga ng susi at pinupuno nila ito ng sarili nilang dugo bago sila mamatay, at ibinigay pala ang susing ito kay Frank ng kanyang commanding officer noong World War I matapos nitong lagyan ng sariling dugo habang nasa digmaan. At habang nagpapaliwanag si Frank ay biglang nawala si Danny kaya't hinanap siya nila Jerilyn, samantala ay palihim na kinuha ni Roche ang susi sa bulsa ni Frank, at habang naghahanap sila Frank ay biglang lumabas ang sinanibang si Willie at inatake nito si Frank, samantala habang hawak ni Roche ang susi ay nakipagdeal siya sa demonyong collector na ibibigay niya ang susi basta't buhayin lang siya, hindi naman makalaban si Frank dahil nawawala ang susi sa kanyang bulsa, kaya't nang makakuha ng espada ay pinugutan niya ng ulo si Willie, ngunit kahit wala ng ulo si Willie ay inaatake pa din siya nito, kaya't itinusok ni Danny ang mga mata nito sa sungay na nasa lamesa at namatay na ang sinanibang si Willie. Samantala ay naglabas ng sponge sa bibig ang demonyong collector upang mapunasan ni Roche ang dugo sa daan, ngunit pagkaalis ng seal na dugo ay pinapatay din siya ng demonyong collector sa mga alagad nitong demonyo, at pagkatapos ay pinana siya ni Frank sa isang mata kaya't nakuha na ni Frank ang susi, nagpaiwan naman sila Irene at Bob sa hotel upang patayin ang mga natitirang mga alagad ng demonyo. At sa attic ay sinaniban ng demonyong collector si Danny at pagkatapos ay dinukot nito ang puso ni Frank, kaya't sinipa ni Jerilyn sa likod si Danny upang tumama ito sa harang na dugo sa bintana, at bago mamatay ay pinuno ni Frank ng kanyang dugo ang susi at pagkatapos ay ginawa niyang bagong tagapangalaga ng susi si Jerilyn, kaya't nang dahil dito ay na-deactivate ang lahat ng mga blood seal, at makikitang naligo ng dugo ni Frank si Jerilyn kaya't nang hawakan niya ang demonyong collector ay nasunog ito at tumakas, hinanap niya ang demonyo ngunit bigla siyang ibinalot nito sa isang malaking supot at saka binanlawan sa bathtub upang maalis ang dugo sa kanyang katawan. Pagkapukpok niya sa mata ng demonyo ay agad na ininom ni Jerilyn ang dugo sa susi. Kinaladkad siya ng demonyo sa hagdan at kinuha nito ang susi sa kanya, isinayaw siya ng collector at pagkatapos ay naghanda na ito upang kuhanin ang kanyang puso at gawing isang trophy, ngunit bigla siyang dinuraan ng dugo sa mukha ni Jerilyn kaya't bumalik ito sa anyo nitong demonyo at saka nasunog at sumabog. Kinaumagahan ay pinuno ulit ni Jerilyn ng dugo ni Frank ang susi at pagkatapos ay sumakay na siya sa isang bus, bago pumasok sa loob ay nagpatak ng dugo sa pintuan ng bus si Jerilyn, at ilang sandali ay huminto ang bus sa daan upang magsakay ng isang pasahero, nakasuot din ang lalaki ng kagaya ng dating collector at may dala din itong isang suitcase, at nang makita nito na mayroong seal ng dugo ang pintuan ng bus ay hindi na ito sumakay, at pagkatapos ay sinundan na nito ang bus kaya't napagtanto ni Jerilyn na siya talaga ang sinusundan ng collector na iyon. Ang aral ng moving ito ay sa kabila ng mga tukso ng mga demonyo, mga kasalanan, mga problema at pagsubok ay tanging dugong inalay lang ng ating Panginoong Hesukristo ang tanging makapagliligtas sa atin. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.